Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, today kukuha ako ng aking aloe vera kasi gagawa ako ng aloe vera oil for my hair. So, ayan guys. Ayan, pwede nang kunin yung mga nasa ibaba. So, para hindi masayang, gagawa ako ng aloe vera oil. So, ayan guys, kumuha ko ng 4. So, kailangan nating linisan ng maayos yung ating aloe vera. So, ibabad ko muna saglit sa tubig. Okay, so ayan guys, naging yellow na yung tubig niya. Ayan. So, this yellow secretion guys is called, aloe latex. So, kailangan maging malinis siya. Kasi poisonous siya guys. Ito ay toxic. So, bago natin i-process into aloe vera oil, kailangan na malinis muna yung ating aloe vera. Okay, so ngayon naman ay lilinisan natin siya ng maayos. I use plastic gloves to avoid contact sa aking skin. Okay, so hugasan natin siya dito sa running water. Tapos ko yan guys. Then, let us wash this with running water. Then guys, nahugasan ko na siya. Then, ikat lang natin. Okay, so itong pinakadulo niya, itatapon ko. Hindi ko siya gagamitin guys. Then, tanggalin lang yung tinik. Yung dito sa may gilid niya. So, as you can see, may mga ano pa dito, yellow. So, tingnan nyo yung plastic gloves ko. Hindi pa siya totally natanggal. Poisonous part ng aloe vera. Now, ilalagay ko ulit siya sa bowl. Ayan guys. And then, ibabad ulit natin siya sa tubig. So, ito siya guys. Ibabad muna natin siya sa tubig. Hugasan ko muna. So, ayan, ibabad natin siya sa tubig and then, balikan natin siya mabalian. So, ayan guys, after 10 minutes of soaking, ayan, so medyo may kulay yellow pa rin yung tubig. So, papalitan ko siya and then, ibabad ko muna siya for another 10 minutes. Guys, another 10 minutes na ibabad natin para masigurado natin na malinis talaga yung aloe vera at wala na siyang aloe latex. Stay tuned guys! 2,000 years later. So, ayan na guys, after 10 minutes, ayan, wala na siyang yellow. So, pwede na siya guys. So, i-rinse natin. So, ayan guys, i-rinse ko ulit siya sa running water.
Patuluin lang natin siya saglit para matanggal yung excess water niya, and gagamit tayo ng paper towel para patuyuin yung ating aloe vera. Yan guys, gagamit ako ng paper towel para talagang matanggal yung tubig sa ating aloe vera. So, isa-isahin talaga natin siyang tutuyuin gamit ang paper towel. Para hindi masira agad yung ating gagawing oil, kailangan dry na dry yung ating aloe vera. Slice natin yung aloe vera into small pieces. So, ayan na siya guys. Ilalagay ko yan sa blender. Since gagamitin ko ang aloe vera oil sa aking buhok, kaya ang gagamitin kong oil ay grapeseed oil para hindi siya masyadong oily. And grapeseed oil help reduce redness. Kaya ito ang gagamitin ko guys. So, maglalagay ako ngayon ng grapeseed oil. Just enough to cover the aloe vera. So ayan, dagdagan pa natin siya ng konti. And hindi pa siya enough. So let's add some more. Another 30 minutes? 30 seconds, I think. 1 minute lang mag-blend. Ayan na yung itsura niya guys, para na siyang smoothie. So, ayan guys, iluluto ko siya until lumabas yung oil. So, it should be medium fire only. And kailangan stir occasionally para hindi siya dumikit guys. Ayan, ganda ang kulay niya guys. Ayan, malapot-lapot. Palabasin natin yung kanyang oil. So, habang pinapalabas natin yung oil, maglalagay ako ng cloves. Nakakatulong din ito para sa pagpapatubo ng buhok, paglago ng ating buhok. Ayan. So, lagyan natin ng cloves. A few pieces lang. Kailangan maluto natin siya ng maayos. Tama yung proseso niya para tumagal yung shelf life ng ating aloe vera oil. So, ayan, lumalabas na yung kanyang oil, guys. Ayan, pero hindi pa ganyan. So, kailangan, konting luto pa siya, guys.
So, ganito na yung itsura niya guys. So, let's cook for 5 minutes more. Ayan na guys, patayin ko na yung apoy and then let it cool down and later i-filter natin siya para mahiwala yung oil at saka yung residue. Ako na rin yung bottle na paglalagyan. Ito ay na-sterilize na din siya guys. So, ililipat ko na ngayon sa bottle spray yung aking aloe vera oil guys. Ayan. So guys, bago ako maliligo, maglalagay muna ako ng aloe vera oil sa aking mahabang buhok. Ayan. Kasi kailangan din ng ating hair ng proper nutrients kasi pag hindi natin nabigyan ng proper nutrients ang ating buhok, it may slow down hair growth or even magkakaroon ng tinatawag na hair loss. Okay, so gamit ang aloe vera oil guys, lalagay ko dito sa scalp. So pwede kayong gumamit ng cloth, a piece of cloth o kaya cotton. Guys, lagyan ko na yung aking scalp ng tinatawag na aloe vera oil. So ang gagawin lang natin ay tatapan natin ng shower cup. Let's leave this for 1 to 2 hours before tayo ay maligo. Okay? Lagyan ko ng shower cup. Stay tuned guys. 2,000 years later. So, gusto ko lang i-share yung experience ko guys using aloe vera oil. As you can see, ang daming tumutubong na dito. So, ayan guys. So, ang ginagamit ko lang talaga is aloe vera oil for my hair care. So, ayan. Kung mag-work sa akin or nag-work sa akin, baka mag-work din sa inyo. So, try nyo guys ang aloe vera oil for hair. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching, guys! So, ayan guys, meron pa siyang natirang konting oil. Pero, ang gagawin ko dyan guys, sa ibang bowl ko siya i-filter. Siyang konti, sayang naman. Every drop counts.